MT Novel Story. Kabanata 1026, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Napakalakas ng combat power ni Lu Chen, at papatayin niya si Yan Chao sa isang putok. Ngunit sa mga mata ni He Luo, hindi sapat ang paglilinang ni Lu Chen, mahina pa rin siya, higit sa lahat ay mas malakas siyang langgam. Hanggat nalagpasan niya ang linya ng depensa ng pag-aayos ng kalasag, nailigtas niya si Yan Chao at mapapawi si Lu Chen. Dahil dito, hindi nagmamadali si Lu Chen na patayin si Yan Chao bago siya sundan. Kung may nakita siyang masama at gustong tumakas, hindi magiging mabagal si Lu Chen. Gayunpaman, hindi na nakayanan ni Yan Chao, nasunog na ng apoy sa lupa ang buong katawan niya, at malapit nang gumuho ang kanyang resistensya sa apoy. He Luo, bilasan mo, hindi ko na kaya. Napasigaw si Yan Chao sa sakit. Don't give up. Hold on. Sususugod ako agad. Pawis na pawis din si He Luo, at desperado niyang binabasag ang palayok. Nabasag na niya ang isang palayok, at ang huling palayok na lang ang natitira. At ang huling palayok ay nabasag din ng patag, at ito ay bumagsak sa paningin, kaya maaari itong sumugod. Boom! Nang bumagsak ang isang mace, sa wakas ay hindi na ito masuportahan ng flat cauldron at nabasag kaagad. Yan Chao, sasama ako. Tuwang-tuwa si He Luo at susugod na sana, ngunit sa sumunod na sandali, napatulala siya. Takpan mo ang langit. Ang tagapag-ayos ng kalasag ay gumawa ng dalawa pang kaldero, muling itinaas ang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa kalasag, at muling itinayo ang gumuhong linya ng depensa. Mataba bata, ilang kaldero ang mayroon ka. Sa isang iglap nakaramdam ng kawalan ng pag-asa si He Luo, at muling tumayo ang linya ng depensa ng Shield Cultivator, at hindi na siya makalusot muli. Hindi marami, 100 lang. Tumawa si Fatty, at sa pag-alalay ni Lu Chen, naging mayabang siya, itinanam ko ang punong ito, at binuksan ang kalsadang ito. Kung gusto mong mabuhay mula ngayon, kailangan mo munang basagin ang aking palayok. Tingnan ko kung gaano karaming mga kaldero ang mayroon ka para sa akin. Galit na galit si He Luo, iniwagayway niya ang kanyang mace at nagpatuloy sa pagdurog, kahit na tuluyan na niyang durugan, dudurugin pa rin niya ito pababa. Kung hindi mo basagin lahat ng kaldero ni Fatboy, papasa siya. Habang patuloy na binasag ni He Luo ang kaldero, sa wakas ay hindi na nakayanan ni Yan Chao, ang enerhiyang lumalaban sa apoy ay nawasak ng apoy sa lupa, at ang kanyang katawan ay ganap na nagliyab ng apoy sa lupa. Ang buong tao ay parang ball ang apoy, at malapit na siyang masunog hanggang sa maging abo. Lu Chen? Kahit multo ako, hindi kita bibitawan. Napaungol si Yan Chao sa kawalan ng pag-asa. Paumanhin, hindi ako takot sa multo, at wala kang pagkakataong maging multo. Sa malamig na sigaw, si Lu Chen ay nagpatawag ng mahusay na firepower, sinunog ang katawan ni Yan Chao hanggang naging abo, at kahit si Yuan Shen ay hindi makatakas. Sa ilalim ng pag-aapoy ng apoy sa lupa, ang primordial spirit ni Yan Chao ay nasa hindi matiis na sakit. Ang buhay ay magiging mas mabuti kaysa sa kamatayan. Pagkatapos ng isang sigaw, ito ay nawala sa mga kamay ni Lu Chen, at ang hinaing ay naayos. Isang demon race na si Chanzhou ang nahulog. Si Yan Chao ay anak ng Abyss Lord ng Demon Cave. Kung maglakas loob kang patayin siya, ang lahing demon ay susundan ka magpakailanman. Nang makitang bumagsak si Yan Chao, nagalit si He Luo at sumigaw ng paulit-ulit. Ang mga demonyo ay palaging walang kamatayan sa akin, kaya ano ang mahalaga kung may isa pang walang kamatayan? Si Lu Chen ay humakbang pasulong at pumunta sa likuran ni Fei Long. Nang makitang patuloy na lumalabas si Fei Long, nakangiti siyang nagtanong, Fei Long, ilang beses ka na bang nabasag? Senior kuya, nabasag ko. Na lahat ng main pot at maraming ekstrang kaldero. Halos maubos na ang stock ko. Ano ang dapat kong gawin sa hinaharap? Agad na sinamantala ni Fei Long ang pagkakataong magreklamo na may mga luha at uhog na umaagos sa kanyang ilong, tila siya ay inabuso ng libu-libong beses, bilang kahabag-habag, bilang kaawa-awa. Okay, tumigil ka na sa pag-ungol, bibigyan kita ng isang batch ng high-level beast pills mamaya, at maaari kang gumawa ng maraming magagandang kaldero hanggat gusto mo. Ngumiti si Lu Chen. Salamat boss. Tuwang-tuwa si Fat Long, naghihintay sa mga salita ni Lu Chen. Si Lu Chen ay may maraming pamamaraan, malakas na lakas sa pakikipaglaban, at mahusay na mga kasanayan,
kaya alam niya na tiyak na makakakuha si Lu Chen ng mga high-level na beast pills upang malutas ang kanyang mga kagyat na pangangailangan. Ang kanyang dalawang pangunahing kaldero ay nabasag ni He Luo, at ang mga ekstrang kaldero ay halos wala na. Kaagad siyang nangangailangan ng isang batch ng mga high-level na beast pill para gawin ang mga kaldero. Matapos makapasok sa lihim na kaharian ng Dunhuang, ang lahat ng miyembro ng Zealot Legion ay abala sa pagtitipon at gumugol ng maraming oras. Nang maglaon, sumunod sila sa ibang mga sekta upang mahanap ang Stone Forest. Hindi sila nakipaglaban sa anumang mabangis na hayop, at karaniwang hindi nakakuha ng anumang mga pildores ng hayop. Umaasa siya kay Lu Chen. At hindi siya binaygo ni Lu Chen. No need to smash it, nandito na ako. Tumangala si Lu Chen sa galit na si He Luo, at bahagyang ngumiti. Pagkatapos, humakbang pasulong si Lu Chen, umalis sa sakop ng Feilong, at pumunta sa He Luo. Mas mabuti kung mamatay ka. Mabangis na tiningnan ni He Luo si Lu Chen, tumigil sa pagdurog ng palayok, itinaas ang mace, at tatamaan na sana si Lu Chen. Mabuti pang manatili ka at maghintay sa kamatayan. Tumawa si Lu Chen at itinaas ito gamit ang isang kamay, handang sunggaban ng isang tao. Pumunta ka sa impyerno. Marahas na sumigaw si He Luo, at iniwagayway ang mace na parang shooting star. Ang patpat ay nabasag ang isang piraso ng espasyo, nabasag ang isang walang laman, naging dahilan upang umungol ang lupa, at nilock ng mahigpit si Lu Chen. Sa susunod na sandali, nang kumilos si Lu Chen, ang ngiti ni He Luo ay agad na napawi. Flick! Ang mace na maaaring gumuho ng mga bundok at mga sirang bundok ay nasalo ni Lu Chen gamit ang isang kamay, at hindi na niya ito nataman. Bukod dito, sa ilalim ng pagkakahawak ni Lu Chen, ang malakas na puwersa ng stake ay biglang bumagsak, na naging isang resulta ng labanan at nagwawalis sa lahat ng direksyon. Paanong posible, ikaw, hindi ka lang takot sa apoy, paano ka magkakaroon ng ganoon kalakas na puwersa? Nanlaki ang mga mata ng hayop ni He Luo, at ang mga mata ay puno ng takot, mahirap paniwalaan ang mga katotohanan sa harap niya. Ang paghawak sa lakas ng kanyang club gamit ang isang kamay, at mahigpit na paghawak sa kanyang mace, tiyak na hindi ito isang bagay na makakamit sa half-step God refining state. Sa larangan ng pagdadalisay ng mga Diyos, walang malakas na tao ang makakagawa nito. Kahit na ito ay isang malakas na tao sa Heavenly Tribulation Realm, imposibleng gawin ito kung ang kapangyarihan ay mas mababa kaysa sa 3 Tribulation sa Heavenly Tribulation Realm. Itong si Lu Chen, may malubhang hindi pagkakatugma sa pagitan ng kapangyarihang panlaban at kaharian. Bukod dito, si Lu Chen ay masyadong low-key at itinatago ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban, na talagang nakakatakot. Actually, hindi naman malaki ang lakas ko, maliit lang ang lakas mo. Ngumiti si Lu Chen, sinulyapan muli ang bagong braso ni He Luo, at sinabing, akala ko nasira na ang braso mo at kakailanganin ng mahabang oras. Para lumaki muli, hindi ko inaasahan na ang iyong kakayahan sa pagbawi ay napakabilis. Higit pa sa aking pagkakahawig, nakakain ka na ba ng ilang uri ng henyong kayamanan? Siyempre mayroon akong kayamanan para ibalik ang aking katawan, ngunit hindi mo ito bagay. Galit na umungol si He Luo, at sinubukan niyang bawiin ang mace gamit ang dalawang kamay, ngunit hindi ito gumana. Ang kamay ni Lu Chen ay parang brilyante, mahigpit na nakahawak sa mace, gaano man ito kalakas na hilahin ni He Luo, hindi niya ito maibabalik. Of course it's none of my business. Kung papatayin kita, I can win the treasure. Pagkatapos magsalita ni Lu Chen, hinawakan niya ang bagong panganak na braso ni He Luo gamit ang kanyang kabilang kamay na parang kidlat. Pahinga! Malakas na pinisil ni Lu Chen, at ang braso ay agad na sumabog, at ang laman ay sumabog sa isang bola ng dugo, na damanak sa lupa. Sumigaw si He Luo, agad na binigay ang mace, at umatras ng 100 talampakan, at may dagdag na jade talisman sa natitirang kamay. Hindi maganda. Nagulat, mabilis na hinabol siya ni Lu Chen, at papatayin na sana niya si He Luo gamit ang kanyang mga kamay. Kabanata 1027, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ang Jade Talisman na iyon ay isang teleportation Jade Talisman, ang Nagel iligtas buhay na trump card ni He Luo, at si He Luo ay hindi dapat payagang gamitin ito. Ngunit huli na ang lahat, nadodge na ni He Luo ang Jade Talisman, at ang kanyang buong katawan ay nawala sa kawalan sa isang iglap, na halos nasalo ng kamay ni Lu Chen na Fantian.
Ang luntiang kabundukan ay hindi magbabago at ang berdeng tubig ay agos magpakailanman. Kung ikaw ay dumanas ng kahihiyan ngayon, ikaw ay magbabayad sa hinaharap. Ang boses ni Hiluo ay lumabas sa kawalan, umalangaw-ngaw sa hangin, at nawala pagkatapos ng mahabang panahon. Tumakbo siya. Mabilis na tanong ni Fei Long. Ran. Tumango si Lu Chen. Pwede mo ba akong habulin? Tanong ulit ni Fei Long. Fuck you? Ang ganoong uri ng pambihirang teleportation Jade Talisman, nag-teleport ng milyon-milyong milya sa isang iglap, saan mo ito pupuntahan? Galit na sabi ni Lu Chen. Masyadong pabaya si kuya, kung pinatay mo siya kaagad, hindi mo hahayaang bumalik sa bundok ang tigre. Reklamo ni Fei Long. Walang silbi. Hinawakan na ng lalaking iyon ang Jade anting-anting sa kanyang kamay, at tumakbo siya palayo nang makita niyang hindi maganda ang sitwasyon. Kahit na agad siyang patayin ni Lu Chen, baka hindi niya ito mapatay. Sabi ni Shang Guanjin. Tara na, oras na para bumalik at harapin ang Ningxian Cave. Walang pagpipilian si Lu Chen kundi iwagayway ang kanyang kamay at akayin sina Shang Guanjin at Fei Long pabalik sa parehong paraan. Napagpasyahan na ang labanan sa pagitan ng panatikong Legion at ng mga halimaw na halimaw. Ngunit may digmaan pa rin dito. Patuloy pa rin ang labanan sa pagitan ng Ghost Clan at Hades Clan. Hindi pa tapos, pero mukhang malapit na. Dahil, ang mga pinuno ng Ghost Clan at ng Hades Clan ay malapit ng magdesisyon kung sino ang mananalo. Ang bangungot na kasanayan sa pakikipaglaban ni Xiao Chen ay naging mas makinis, mas mahusay, mas malakas at mas malakas. Sa kabilang banda, hindi magaling si Ming Li. Sa ilalim ng crush ni Xiao Chen, mas marami siyang nataman, mas natatalo, mas natatamaan, mas nahihirapan siya, at parami ng parami ang mga espadang tumama sa kanyang katawan. Na-snap. Ang espada ni Xiao Chen ay tumama sa katawan ni Ming Li, na gumawa ng malakas na putok. Malaki ang puwang sa katawan ni Ming Li, umagos ang dugo ng paalang, at malubha ang pinsala. Umuwi ang Hades. Umungol si Ming Li, tumalikod at tumakbo, hindi nang ahas na manatili. Alam niya na ang labanang ito ay ganap na natalo, at kung patuloy siyang lalaban, siya ay papatayin ni Xiao Chen. Kaya, kung hindi ka tatakas ngayon, kailan ka maghihintay? Sa sandaling tumakas siya, alam ng lahat ng mga mandirigma ng angkan ng Ming na natalo sila sa labanan, wala silang intensyon na makipaglaban sa lugar, at sunod-sunod na tumakas. Iwanan mo ang iyong ulo. Magiliw na sigaw ni Xiao Chen, binuksan ang Imperial Lightwalker, at pagkatapos ng isang kislap ng kanyang anyo, hinabol niya siya. Qing Xuani, tulungan mo akong palayasin ang kalaban. Nang makitang masyadong mabilis ang takbo ni Xiao Chen, halos maabutin ni Ming Li, kaya hindi niya maiwasang tumawag kay Qing Xuani para humingi ng tulong. Dagendong. Ang berdeng leon ay mahigpit na nakikipaglaban kay Xiao Dai, nang marinig niya ang tawag ng kanyang amo, agad siyang sumuko, at sumugod kay Xiao Chen na may maraming galos. Ang berdeng Xuani ay napakabilis, at siya ay sumugod roon, inilabas ang kanyang mga ngipin at mga kuko, na nagpapakita ng isang nakakatakot na aura. Basta, mamatay ka. Hindi nang ahas si Xiao Chen na maging pabaya, isa itong malaning level na demigod beast, napakabanta, kailangan niyang tumalikod at laslasin si Qing Xuani. Ang espadang iyon ay tumama sa berdeng dragon, ngunit nabigong patayin ang berdeng dragon, at halos makagat ng naghihingalong berdeng dragon, na lubhang mapanganib. Walang pagpipilian si Xiao Chen kundi pumutol ng ilan pang espada, at pagkatapos ay pinatay si Qing Xuani. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang hanapin si Ming Li, ngunit wala nang makita si Ming Li. Hinahabol at pinapatay ang Hades. Hindi mapatay si Ming Li, labis na inis si Xiao Chen, kaya pinamunuan niya ang mga tao upang habulin at patayin ang paunang kalaban. Hindi nagtagal, tinapos ng Fanatical Legion at ng Beast Controlling Sect ang kanilang pagtugis at nagbalik na matagumpay. Ang mga mandirigma ng dalawang angkan ng mga halimaw at mga demonyo ay tumakas sa lahat ng direksyon, hindi nagawang tugisin silang lahat. Ang masigasig na Legion at ang Beastmastering Sect ay maaari lamang manghuli ng isang bahagi sa kanila, at tumigil sa pangangaso sa kanila. Ganon din sa Ghost Clan. Nang makita ang angkan ng Ming na tumatakas sa lahat ng direksyon, tumalikod sila pagkatapos na hindi sila hinabol ng matagal. Ang lahat ay nagtipon muli sa ilalim ng Ningxian Cave, maliban na ang mga demonyo, hayop, at Hades ay nawawala. Nanalo tayo, sa atin ang Ningxian Cave. Tumayo si Meng Yo at sinabing,
Hindi, ang Ningxian Cave ay kabilang sa ating sangkatauhan. Ibig sabihin, lahi ka ng tao, at kung manalo ka sa laban, ibig sabihin ay nanalo ang ating sangkatauhan. Ang tagumpay na ito ay kabilang sa ating sangkatauhan. Kaya, ang Ningxian Cave ay dapat ibahagi ng lahat ng lahi, hindi lang para sa iyo. Gayunpaman, maraming mga mandirigma ng tao ang hindi sumang-ayon at nais na ibahagi ang mga resulta ng labanan. Gayunpaman, lumaban kami sa laban ng kaaway, at hindi ka nag-ambag ng anuman. Paano mo makukuha ang aming tagumpay? Kumunat ang noo ni Mengyo, nakatingin sa mga banal na disipulong iyon mula sa iba't ibang sekta, nakaramdam siya ng sakit saglit. Hindi kami nakilahok sa digmaan, at medyo napigilan kami. Kung hindi, kung atakihin namin si Lu Chen, makakaranas ka ng matinding pagkatalo. May nagsabi, tama iyan. Kung hindi tayo lalaban, gagawin natin ang lahat. Siyempre, magkakaroon tayo ng bahagi sa tagumpay. Walang hiya namang sabi ng iba. Si Lu Chen ay masyadong dominanti, mayabang, binabaliwala ang mga interes ng iba't ibang sekta, at arbitraryong nag-uudyok ng mga digmaan. Isa na siyang pampublikong kaaway ng sangkatauhan. At karapat-dapat kang mamatay kung susundin mo siya ng walang pinipili. May nagsabi pa ng walang kahihiyan, kung hindi namin ito nakita para sa kapakanan ng ating mga kababayan, matagal na namin kayong nalipol. How dare you monopolize the Ningxian Cave? Ikaw, bagamat malakas si Mengyo sa labanan, hindi niya alam kung paano haharapin ang mga komplikadong isyu, at sa sobrang galit ng mga nasa lugar ay hindi siya makapagsalita. Bago magsimula ang labanan, sinabi ni Lu Chen na kung manalo tayo sa labanan, magiging sa atin ang Ningxian Cave. Nakalimutan na ba ninyong lahat? Humakbang si Warner, pinalitan si Mengyo na hindi magaling sa salita, at tinanong ang lahat. Iyon ay isang kondisyon na iminungkahi mismo ni Lu Chen, at hindi kami sumang-ayon sa kanya. May lugar na tayo para makapasok sa Ningxian Cave, bakit tayo papayag sa kanya? Wishful thinking lang si Lu Chen. Sunod-sunod na sabi ng marami. Nasaan si Lu Chen? Sa oras na ito, nagsalita si Ding Lai. Ewan ko, nung hinabol niya yung dalawang clan ng orcs, nawala siya. Umiling si Mengyo. Hindi mahalaga kung wala siya dito, hindi mahalaga kung nandito siya o wala. Ay redistribute natin ang kota ng Ningxian Cave. Sinabi talaga iyon ni Ding Lai, ngunit agad ding sumang-ayon ang ibang mga disipulo ng sekta, itinuturing lang nilang transparent si Mengyo at ang iba pa. Mula sa kanilang pananaw, si Mengyo at ang iba pa ay talagang napakalakas, ngunit lahat sila ay kabilang sa lahi ng tao. Naglakas loob ba si Mengyo at iba pa na lumaban sa kanilang mga kababayan? Bukod dito, wala si Lu Chen, at dalawang babae lamang, sina Mengyo at Xiao Wan, ang nag-host, kaya walang epektong humahadlang. Girls, anong alam nyo? Masarap din magpakatanga. Malakas man ang isang babae sa labanan, wala siyang lakas ng loob na magbunsod ng away sa pagitan ng iisang angkan. Naglakas loob kang agawin ang aming tagumpay, maniwala ka man o hindi, tinalo ka namin hanggang sa mamatay. Hindi na kinaya ng masungit na si Gao Hai. Kailangan mong tandaan, hindi ito ang iyong resulta, ngunit ang resulta nating lahat. Sa oras na ito, tumalon si Yan Ji at tumutol, huwag mong pukawin ang panloob na alitan at magsimula ng digmaan sa pagitan ng ating mga angkan. Kung may kakayahan ka, lumabas ka at lumaban ng isa-isa. Ipaglalaban kita ng isa sa isa. Ay hit mo, lalabas na sana si Gao Hai, ngunit niyakap siya ni Ao Shan at Shuho, at pilit siyang kinaladkad pabalik. Kung wala si Lu Chen, kahit si Shang Guanjin at Fei Long, walang sino man sa Legion ang maglalakas loob na gumawa ng mga desisyon sa kanilang sarili. Kung may salungatan sa ibang mga sekta at malubhang kahihinatnan, walang sino man ang makakaya nito. Si Mengyo at Xiao Wan ay hindi naglakas loob na gumawa ng mga desisyon. Anyway, magiging maayos si Lu Chen, at babalik din siya maya-maya. Kabanata 1028, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ang mga multo at yaozo ay hindi lumahok sa ating digmaan, kaya hindi sila karapat-dapat na makapasok sa Ningxian Cave. Inihayag ni Ding Lai sa publiko na direkta niyang pinalayas ang mga multo at demonyo. Ang lahi ng multo at lahi ng demonyo ay mga lahi ng kaaway. Ngayong wala ng lahi ng demonyo, karera ng hayop, at karera ng multo, ano ang kinatatakutan mong gawin sa dalawang lahi na ito? Lalo na ang mga yaozo, na pangunahing mga kaaway ng Eastern Desolate Territory,
maituturing na mabait at moral na huwag samantalahin ang pagkakataong talunin sila ngayon. Hindi nagsalita sina Xiao Chen at Anyo, hindi tumutol o sumang-ayon, pinamunuan lang nila ang kanilang mga angkan na tumahimik. Pagkatapos, ipinamahagi ni Ding Lai ang lahat ng 5,000 kota para sa Ningxian Cave sa bawat sekta. Sa kanila, ang may pinakamaraming lugar ay ang Xianlai Sect, na sekta ni Ding Lai. Ang pagiging makasarili naman. Alam ng lahat, hindi lang nila sinasabi. Sa pangalawang lugar ay ang Beast Controlling Sect at ang Shenmue Palace, na nakalaan sa parehong bilang ng mga lugar. Bakit ganito ang na-assign kay Ding Lai? Alam din ito ng lahat. Huwag mong tingnan ang matuwid at marangal na hitsura ng ibon ni Ding Lai, sa katunayan siya ay hindi isang banal na tao, at ang masamang tubig sa kanyang tiyan ay hindi gaanong mababa kaysa sa iba. Napakaganda ni Meng Yo at Xiao Wan, walang gustong pasayahin, at si Ding Lai ay walang exception. Mataas lang ang fighting power ni Ding Lai at malakas ang sekta niya, walang gustong masaktan siya. Sa wakas, may natitira pang 10 lugar, kaya sila ay kay Zuanchen Daozang. Matapos maipamahagi ang lahat ng mga lugar, inihagis ni Ding Lai ang pinakamakaunting lugar na natitira sa panatikong hukbo. Ang 2,000 general ng Zealot Legion ay bughaw sa galit. Kung hindi dahil sa pagsupil kay Aoshan at iba pa, tiyak na tatakas sina Gao Hai at Rohua. Ngunit sa sandaling ito, isang nangingibabaw na boses ang dumating na nagpangiti sa lahat sa buong hukbo. Maging ang mga disipulo ng Beast Control Sect at Shenmue Palace ay nagpakita ng kagalakan. Bagamat hindi nila alam kung gaano kalakas si Lu Chen, hindi sila tanga, kaya marahil ay maaari silang manghula ng kaunti. Dahil si Lu Chen ang ganap na pinuno ng Fanatical Legion. Maaari bang pamunuan ni Lu Chen ang makapangyarihang hukbong iyon ng walang kaunting hampas? Sinabi ko na noon na basta't manalo tayo sa labanan laban sa mga halimaw at halimaw, ang Ningxian Cave ay magiging akin, Lu Chen. May mga taong naglakas loob na agawin ang pagnakawan ni Lu Chen. Pagod na ba ang taong ito sa buhay? Sa hindi kalayuan, may lumitaw na 3 figure na humahakbang patungo sa gilid na ito. Ang pinuno ay si Lu Chen. Sa magkabilang panig ni Lu Chen, isa sa kaliwa at isa sa kanan, na sinusundan ng isang shield cultivator at isang sword cultivator. Alam ng lahat ng nakapanood ng labanan kung gaano kalakas ang estremador na iyon. Isang tao at isang espada ang naglaslas kay Yan Chao, isang malakas na demonyo na hindi nang ahas na lumapit. Talagang siya ang gulugad ng hukbo ni Lu Chen. At ang tagapag-ayos ng kalasag na iyon ay pantay na makapangyarihan, na itinataguyod ang pangkat ng kalasag, iyon ay nagdaragdag ng depensa ng kalasag sa buong hukbo. Ang kombinasyon ng shield cultivator at sword cultivator ay napakalakas, at maaari pa itong magkaroon ng kapangyarihan upang labanan ang isang super god refined powerhouse tulad ni Ding Lai. Medyo nakakagulat na ang dalawang makapangyarihang tao ay mga subordinate ni Lu Chen, na sumusunod sa utos ni Lu Chen. Hindi ko talaga alam kung anong pambihirang kakayahan mayroon si Lu Chen para kontrolin ang napakalakas na karakter. Nakakunot ang noo ni Ding Lai habang nakatingin kay Lu Chen, na may kaunting inis sa kanyang mga mata. Ang mga salita ni Lu Chen ay malinaw na nanunuya sa kanya, ngunit hindi niya alam kung paano tumugon ng ilang sandali. Si Lu Chen ay hindi katulad ni Meng Yo o Xiao Wan. Hindi niya alam ang lahat, kaya siguradong hindi siya madaling i-bully. Si Meng Yo at Xiao Wan ay hindi nang ahas na magsimula ng isang digmaang sibil, ngunit hindi iyon nangangahulugan na si Lu Chen ay hindi nang ahas. Naglakas loob si Lu Chen na pukawin ang isang digmaan sa masasamang lahi, na nagpatunay na siya ay napakatapang at naglakas loob na kumuha ng responsibilidad. Sino ang makakagarantiya na hindi maglalakas loob si Lu Chen na salakayin ang mga sekta? Sa lakas ng pakikipaglaban ng hukbo ni Lu Chen, kahit na walang tulong ng Beast Controlling Sect at ng Shenmue Sect, kaya pa rin nilang labanan ang lahat ng sekta. Sa lakas ng labanan, posible. Lu Chen? Lahi ka rin ng tao, hindi ba ang resulta ng laban mo ay kabahagi ng ating sangkatauhan? Nang makitang tahimik si Ding Lai, tumayo si Yang Ji at tumugon. Pagkatapos, maraming alagad ng sekta ang nagsama-sama, at ang lahat ng kanilang mga bibig ay natunaw ang kanilang ginto, at ang kanilang mga naipon ay nawasak. Ito ang dahilan kung bakit hindi ito ang resulta ng iyong labanan, Lu Chen, ito ay resulta ng ating sangkatauhan. At ikaw, Lu Chen, ay hindi maaaring magmonopoliya kung ano ang mayroon ka.
Tulad ng kasabihan, mas mabuting magsaya ng mag-isa kaysa magsaya kasama ang iba. Interesante ba para sa iyo, Lu Chen, ang mag-isa sa isang Ningxian cave? Ikaw, Lu Chen, maglakas loob na i-monopolize ang Ningxian cave at huwag itong ibahagi sa lahat. Pagkatapos mong lumabas sa hinaharap, papagalitin ka ng lahat hanggang sa mamatay. Anyway, ang Ningxian cave ay kabilang sa sangkatauhan at sa atin. Ikaw, Lu Chen Xiyo, ayaw mong sakupin ito mag-isa. Ang hindi mabilang na mga disipulo ng sekta ay nakikipagtalo sa kanilang mga salita, na may napakalaking momentum, na parang napakaraming tao upang magkaroon ng kahulugan. Tik, if you want to grab the results of the battle, just say it straight. Lahat ay marangal at tapat. Nakakahiya sa sarili mo. Ngumisi si Lu Chen, at direktang lumingon sa lahat, pag-aari ko na ang Ningxian Cave, Lu Chen. Kung lalaruin mo ang natitira, patatawanin mo lang ako kung maglaro ka ulit. Pagkatapos ng isang paghinto, direktang naglabas si Lu Chen ng isang sulat ng digmaan sa lahat. Kung gusto mong agawin ang Ningxian Cave, dapat kang umasa sa iyong lakas upang makuha ito. Ang aking panatikong hukbo ay naghihintay para sa lahat na dumating at lumaban anumang oras. Pagkatapos ng pagsubok ni Lu Chen, lahat ay natulala, at lahat sila ay tumingin sa isa't isa, hindi alam kung ano ang gagawin. Bakit hindi naglaro si Lu Chen ng mga baraha ayon sa sentido komon? Bakit hindi makatwiran si Lu Chen? Kung maglakas loob kang mag-provoke ng digmaan laban sa isang kalaban na lahi, walang problema iyon. Ngunit paano mo mapupukaw ang digmaan laban sa iyong sariling bayan? Kung ito ang Eastern Desolate Territory, maglakas loob kang makipaglaban sa lahat ng mga sekta, at hindi ka marunong mamatay. Kaagad, isang elder o suzerain ang lalabas at papatayin ka, Lu Chen, on the spot. Nakakalungkot lang na ito ay isang lihim na kaharian, walang matatanda, at walang suzerain. Bagaman, ang lahat ng mga alagad ng sekta ay umabot sa halos 250,000 katao, na isang malaking bilang. Gayunpaman, pagkatapos makita ang lakas ng Fnatic Legion sa pagtalo sa halimaw at demonyong angkan, sino ang maglalakas loob na magsasabi na ang 250,000 katao ay tiyak na makakatalo sa Fnatic Legion? Ako, ang Beast Controlling Sect, ay nakatayo sa gilid ng Zuan Chen Dao Sect. Ang aking Shenmue Palace ay nasa panig ni Zuan Chen Dao Zhang. Sinabi ito ni Namengyo at Xiao Wan, at agad na nagpahayag ng kanilang mga pananaw. Sa madaling salita, kung sumiklab ang isang malaking digmaan, ang Beast Controlling Sect at ang Shenmue Palace ay tutulong kay Lu Chen. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ng lahat ng mga disipulo ng sekta. Napakalakas ng hukbo ni Lu Chen, kasama ang Beast Controlling Sect at Shenmue Palace. Kung talagang lalaban ito, mas magiging mahirap. Lu Chen, may kabuoang 250,000 katao sa lahat ng sekta. Naglakas loob ka bang labanan kami? Sakalang mabagal na nagsalita si Ding Lai, ngunit halos kumunat ang kanyang mga kilay na nagpapakitang wala siyang tiwala. Lahat kayo maglakas loob na lumaban, bakit hindi ako maglakas loob na lumaban? Ngumiti si Lu Chen. Maraming tao ang papatayin ng away. Kaya mo bang pasanin ang responsibilidad na ito? Sinabi iyon ni Ding Lai, naghuhukay ng butas para kay Lu Chen. I am not responsible for this alone. Sabi nga sa kasabihan, kung hindi ka tumugon sa away ng isang sampal, hindi ka makakalaban kung gugustuhin ko. Naiintindihan ng lahat ang katotohanan ito. Casual na winasak ni Lu Chen ang bitag ni Ding Lai, at hinayla si Ding Lai sa isa pang hukay, kaya, ang sisihin sa laban ay talagang ang punong tunay na disipulo ng bawat sekta, kasama ka, Ding Lai, bitbitin natin. Kabanata 1029 Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Nang marinig ang mga salita ni Lu Chen, ang mga mukha ng lahat ng punong tunay na disipulo ay bahagyang nagbago, at ang kanilang mga kilay ay napakunot. Talagang may magandang plano si Lu Chen. Gusto niya talagang kaladkarin ang lahat sa tubig at ang sisihin pagkatapos ng laban. Mayroon bang magandang bagay? Sino ang may kasalanan sa iyo, Lu Chen? Gusto kitang buhatin, Lu Chen, mag-isa. Kung sa labas, biro ang ideya ni Lu Chen. Ngunit ito ang lihim na kaharian ng Dunhuang, lahat ng mga mandirigma sa kaharian ng pagpino sa mga Diyos, walang mas mataas na kapangyarihang kapangyarihan upang mangibabaw sa porma sayon, kung sino ang may pinakamalaking kamao ay ang hari.
Isa pa, napakaraming magkaaway na lahi dito, ang gulo ng mga Diyos at multo, mas komplikado pa doon. Kahit anong gawin mo dito, hindi madaling matrace ang pinanggalingan kapag lumabas ka. Kung talagang pinangunahan ni Lu Chen ang mga tao na bugbugin sila, ang malakas na nasa labas ay maaaring hindi kinakailangang managot kay Lu Chen, ngunit maaaring panagutin ang lahat. Pagkatapos ng lahat, si Lu Chen ang nanguna sa mga tao upang talunin ang dalawang tribo ng mga hayop at demonyo, at pumatay ng hindi mabilang na mga kaaway, na nagbigay ng malaking kontribusyon sa sangkatauhan. Kung alam ng malalakas na tao sa labas na ng pinangunahan ni Lu Chen ang mga tao upang labanan ang mga dagwang kaaway, ang mga tinatawag na tuwid na disipulo ng mga sikat na pamilya ay nakatayo at nanunood, at ayos lang kung hindi sila tumulong, ngunit gusto rin nilang agawin ang mga anak ni Lu Chen, tagumpay at labanan sa loob kasama si Lu Chen, pagkatapos ay ang malakas sa labas ano ang iisipin ng mambabasa. Sa makatuwid, hindi makatuwiran para kay Lu Chen na hilahin sila sa tubig ng magkasama. Ang laban o hindi ang laban, isang salita lang. Sinulyapan ni Lu Chen ang mga taong iyon, at lahat sila ay natahimik, alam sa kanyang puso na hindi nila sila kayang talunin. Halos mag-isang natalo ng Zealot Legion ang isang hukbo ng 100,000 halimaw na halimaw. Lahat ng nasa eksena ng Wizen, naglakas loob silang lumaban ay magiging mga multo. Nang gawing halimbawa ni Dinglay ang 250,000 alagad ng bawat paaralan, alam niyang wala siyang tiwala at nambobola lang. Kung talagang maglakas loob kang lumaban, dapat kang manahimik at direktang iutos ang laban. Nasaan si Yang Qi, gusto mo bang lumaban? Ang mga mata ni Lu Chen ay bumagsak kay Yang Ji, at nagsalita siya upang pukawin ang provocator. Okay, single tayo. Ang mga mata ni Yang Ji ay kumikislap, ngunit sinabi niya iyon. You are not qualified to single-handedly fight with my young master, I will fight with you. Bago makapagsalita si Lu Chen, tumayo muna si Xiao Wan, at ang mga mata ng lahat ay kay Yang Ji. Sa mga titig na iyon, mayroong pakikiramay, awa, pangungutya, panoorin, at maging ang pagmamalaki. Walang ibang dahilan, ito ay dahil napakalakas ng combat power ni Xiao Wan, ganap na sinasampal ang pag-iral ni Sang Ling, at si Yang Ji ay hindi magiging mas malakas kaysa kay Sang Ling, at tiyak na hindi siya ang kalaban ni Xiao Wan. Ito ang pagsubok ng Yankees. Dati, nang lumitaw si Xiao Wan, ang ugali ni Yang Ji ay nasaksihan ng lahat, at halatang may gusto siya kay Xiao Wan. Pagkatapos ay dumating na ang pagkakataon, ikaw ba, Yang Ji, ay naglakas loob na tanggapin ang hamon ni Xiao Wan at gumanap on the spot. Kung si Yang Ji ay maglalakas loob na magpatuloy, maaari siyang bitihin at bugbugin ni Xiao Wan, na tiyak na isang nakakahiyang pagganap ng pagkatalo. Kung hindi ka maglakas loob na sumagot, ito ay isang duwag na pagganap, mas nakakahiya kaysa sa pagkatalo, at mawawalan ka ng lahat ng mukha. Oo nga, naging asul ang mukha ni Yang Ji sa isang iglap, at nag-alinlangan siya at nagdahilan, kalimutan mo na, buong buhay ko lumaban, pero hindi ako pumapatol sa mga babae, kaya tumanggi akong labanan ka. Sa sandaling matapos ang mga salita, sinabi ng isa pang tao, narito ako upang hamanin ka. Napasulyap ang lahat dito, at ito pala ang mayabang na eskrimador na iyon ang nagsalita. Masaya ang lahat, mas nakakatuwang panoorin ito. Hindi mataas ang kaharian ng sword cultivator na iyon, ngunit ang kanyang mga natamo sa kendo ay napakataas, ang espada ng kalooban ay napakalakas, at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay medyo nakakatakot. Sina Sang Ling o Yan Chao ay hindi nang ahas na labanan si Jian Shu ng harapan dahil natatakot sila sa espada ng kalooban na hindi pinansin ang depensa. Maging ang mahabang espada ni Yang Ji ay pinutol ng tagapag-ayos ng espada, kaya hiniram ni Yang Ji ang espada kahit saan, ngunit hindi pa niya ito hiniram. Wala akong armas, kaya hindi kita kayang labanan. Pinandilatan ni Yang Ji si Jian Sayo, at galit na sinabi. Sa totoo lang, nakitang pinipigilan ni Jian Sayo si Yan Chao noong nakikipaglaban siya sa Zealot Legion, hindi siya interesado kay Jian Sayo. To be precise, hindi naman sa hindi siya interesado, pero ayaw na niyang makipag-away ulit kay Jian Sayo. Si Yan Chao ay isang napakalakas na demon race god refine ng realm powerhouse, maaaring hindi niya ito matalo. Ngunit ang cultivator ng espada ay kayang sugpuin si Yan Chao, na nagpapakita ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Kung makikipag-away siya sa tagapag-ayos ng espada, wala siyang mas magandang sandata sa kanyang kamay,
karaniwang hindi siya makakakuha ng anumang mura, at pupugutan siya ng ulo kapag hindi siya nag-iingat, kaya bakit lalaban? Pahiramin kita ng ancestral long knife. Sa sandaling ito, may nagbukat talaga ng kanyang bibig ng ganito, at galit na galit si Yang Ji kaya napuno ng usok ang kanyang 7 orifice. Mabangis na sinulyapan ni Yang Ji ang lahat, ang nakamamatay na tingin na iyon ay nagpapalamig sa puso ng mga tao. Ang bastos ba na iyon ang nagbuka ng bibig? Hindi mo ba nakita na ayaw kong makipag-away kay Jansayo? Anong uri ng kutsilyo ang hinihiram mo sa oras na ito? Gusto mo bang ipadala si Lao Tzu sa langit? Totoong hindi bumukas ang kaldero at itinataas ang kaldero, may sakit ang taong ito. Sino? Sinong nagsabing hihiramin mo ang ancestral long knife ko, bakit hindi ka nagsalita? Nasaan ka? Hinanap kita, kung pinag-uusapan mo pero hindi makalabas ng kutsilyo, tingnan ko kung hindi kita guguluhin. Sumisigaw at sumisigaw, si Yan Ji ay sumiksik sa karamihan, gamit ang mga dahilan upang makahanap ng isang tao, ngunit nawala sa karamihan ng tao nang walang bakas. Ang lahat ay kasing linaw ng salamin, at alam nilang lahat na si Yang Ji ay natakot at nadulas. Sino pa bang gustong mag-single out, pwede na kayong lumabas. Ngumiti si Lu Chen, at hindi nag-abala na bigyang pansin ang duwag ni Yang Ji, kaya nagpatuloy siya sa pagtatanong, hinahamon ang lahat ng tunay na disipulo ng lahat ng sekta. Gayunman, mahigit 200,000 tunay na alagad ang tahimik, at walang tumugon. Kahit si Yang Qi ay natatakot, sino pa ba ang maglalakas loob na lumaban? Maya-maya, ang mga mata ng lahat ay nabaling kay Dinglai, at si Dinglai lang ang makakalaban. Ang ating sangkatauhan ay hindi nakikipaglaban sa kanilang sarili. Gayunpaman, si Dinglai, nakahanga-hanga at matuwid, ay talagang nagsabi ng gayong tapat na mga salita. Lahat ng tao sa eksena ay pare-pareho ang ekspresyon, at lahat sila ay kasing linaw ng salamin. Palihim na pinapagalitan si Dinglai dahil sa pagiging mapagkunwari, halatang duwag, at napakalinaw at matuwid niyang sinabi, talagang maglalagay siya ng pera sa kanyang mukha. Siyempre, walang nakakaalam kung gaano kalakas si Lu Chen, at walang nagseryoso kay Lu Chen. Gayunpaman, ang fiancé ni Lu Chen na si Meng Yo ay napakalakas. Pinutol ng isang espada ang braso ni He Luo, na hindi nang ahas na magpakita si He Luo, na naging dahilan upang bumaba ang moral ng mga orc, at sila ay natalo sa huli. At si He Luo ang pinakamalakas na mandirigma sa God Realm sa lahat ng mga kaaway na lahi, at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay halos kapareho ng kay Dinglai. Si He Luo, na napakalakas, ay mahina sa harap ni Ming Yu. May isip kung gaano kakilakilabot ang combat power ni Meng Yo. Naglakas loob ba si Dinglai na lumabas para makipaglaban? Kung si Dinglai ay maglakas loob na lumabas, hindi si Lu Chen, kundi si Ming Yo ang lalaban. Kung si Dinglai ay lumaban kay Meng Yo, ito ay isang labanan ng pang-aabuso, at mawawalan siya ng lahat ng mukha. Maiisip ito ng lahat, at gayon din si Dinglai. Kaya naman alam ng lahat na natakot si Dinglai kaya palihim nilang pinagalitan si Dinglai. Very well. To be honest, I don't want to see our human race fight among us, kahit gaano karaming tao ang mamatay, it doesn't make any sense. Bahagyang ngumiti si Lu Chen, at sinabi, sana makita ang ating sangkatauhan na magkaisa at lumaban sa isa't isa, sa halip na mag-away sa pugad. Nanatiling tahimik ang lahat. Alam din ni Dinglai na siya ay determinado ni Lu Chen. One-on-one man o group fight, hindi niya magagawa sa kahit anong sekta, kaya kailangan niyang gumawa ng mahirap na desisyon. Kabanata 1030, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ningxian Cave. Sinulyapan ni Dinglai ang mga disipulo ng lahat ng sekta, at pagkatapos ay inihayag, ibinaba ito ni Lu Chen at pinamunuan ng karamihan, at ito ay kay Lu Chen. Ang desisyon ni Dinglai ay nasa inaasahan ng lahat. Hindi man kumbinsido ang ilang alagad mula sa iba't ibang sekta, hindi sila nang ahas na magsalita para tumutol. Ang sarap magprotesta. Malakas ang mga tao, ano pa ang ipoproteste. Na hindi kinukuha ni Lu Chen ang mahirap na mga bagay, maaari kang mga twiran sa kanya, ngunit hindi siya maaaring makipag-usap sa iyo kapag nagsasalita siya tungkol sa mga kamao. Hindi siya makalaban at hindi makapagsalita, kaya nakamasid lang siya ng walang magawa habang kontrolado ni Lu Chen ang Ningxian Cave. Ang Ningxian Cave ay pagmamay-ari ko na, Lu Chen, at ito ay aking pribadong pag-aari. Kung wala ang aking pahintulot, walang sino man ang papayagang tumuntong sa Ningxian Cave, o sila ay babarilan.
Agad na ibinuka ni Lu Chen ang kanyang bibig upang ipahayag na nagtakda ng mga panuntunan upang wakasan ang mga iniisip ng ilang tao. Halika, pumunta ka at buksan mo ang pinto ng kuweba. Kaagad, 12 ng makapangyarihang miyembro ng Legion ang humakbang para itulak ang batong gate ng Ningxian Cave. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kahit anong tulak nila, nanatiling hindi gumagalaw ang pintong bato at hindi mabuksan. Ang tarangkahang bato na ito ay napakaluma at napakalakas. Ilang beses nang sumubok ang mga alagad mula sa iba't ibang sekta, kahit gaano pa kadami ang pumasok ay hindi nila ito mabuksan. Nang makita ito, ngumiti si Dinglai at sinabing, walang ibang paraan kundi basagin ang pinto. Si Lu Chen, sa kabilang banda, ay binigyan ng isang matalim na tingin kay Dinglai, at isang pagngisi ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Isara ang pinto. Isara ang pinto para makita mo ang loob at makita kung ano ang nasa Ningxian Cave. Kung may malaking pagkakataon dito, desperado ka bang sunggaban ito? Bagamat ang tarangkahang bato na. Ito ay wala, at wala itong mapipigilan, ngunit kahit ang tarangkahang bato na ito ay wala na, kapag gusto mong sumugod para mangagaw ng mga bagay, hindi ba't mas maginhawa? Kaya, gusto mong basagin ko ang pinto, ngunit hindi ko gagawin. Bulaklak, sinabi ni Lu Chen. Lumabas si Ruoha, hawak ang dalawang malalaking bilog na martilyo sa kanyang kamay, at dirdiretsong naglakad patungo kay Shimen. Hey! Hey! Anong ginagawa mo sa dalawang malalaking lalaki? Mabilis na sabi ni Lu Chen. Isara mo ang pinto. Natigilan si Ruoha. Smash it! Smash it! Antik ang batong gate na yan, hindi mo mababasag, you go and push the stone gate away. Sabi ni Lu Chen. Antigo. Hindi naintindihan ni Ruoha ang ibig sabihin ni Lu Chen, at agad siyang natigilan. Huwag ka nang magtanong, push mo lang. Galit na sabi ni Lu Chen, at hindi nag-abalang magpaliwanag kay Ruoha. Okay, matandang babae. Iniligpit ni Ruoha ang dalawang dambuhalang martilyo, ibinulong ang kanyang manggas, inilantad ang isang pares ng malalaking armas, lumakad sa harapan ng tarangkahang bato, ngunit pinulot ang kanyang mga butas ng ilong, pagkatapos ay idiniin ang kanyang kamay sa pintuang bato, at itinulak ng malakas ng ilang beses. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi tumugon ang batong pinto, at nanatiling hindi gumagalaw. Noong mga oras na iyon, daan-daang kami na nag-practice ng 5 hugis ng mga Diyos ang nagtulak, at pagkatapos ng mahabang panahon na pagtulak, hindi pa rin namin maitulak ang tarangkahang bato. Gusto niyang itulak ito, talagang kamangha-manghang. Malakas talaga ang braso ng pangit na yun, I doubt she is a strong man. Kalokohan, lahat ng natural na strongman ay lalaki, at wala pa akong narinig na ganoong bagay bilang isang babaeng strongman. She's strong enough to fight with 2 sledgehammers. Ang isang solong sledgehammer ay tumitimbang ng hindi bababa sa 2 milyon. Kahit na hindi ito isang Hercules, ito ay kalahati nito. Paano naman si Hercules, daan-daan tayo hindi kayang itulak ang tarangkahang bato, kaya niya itong itulak mag-isa. May mekanismong nakasabit sa tarangkahang bato, walang ibang paraan kundi ang basagin ito, kung gusto mong itulak ito ng mano-mano, you can push it open until the end of time. Sunod na nag-usap at nagtawanan ang hindi mabilang na mga tao sa eksena. Medyo irritable si Ruoha sa una, ngunit ngayon nang marinig niya ang mga tawanan sa kanyang paligid, agad siyang nagalit at hindi na nakayanan. Inom. Kinagat ni Ruoha ang kanyang mga ngipin, sumigaw ng malakas, pinakilos ang lahat ng lakas sa kanyang katawan, at itinulak ng buong lakas. Boom! Ang lupa ay nagbitak sa lahat ng direksyon, at ang mga paa ni Ruoha ay tumapak sa isang malalim na hukay. Oo! Isang tunog ang biglang nagmula sa batong pinto, na ikinagulat ng mga manunood. Ang tarangkahang bato, na hindi kayang itulak ng hindi mabilang na mga tao, ay hindi inaasahang itinulak ni Ruoha ng mag-isa, at isang bitek ang naitulak palabas, at isang banayad na hininga ang lumabas mula sa bitek. Ito, makatulak din ang taong ito. Hindi talaga simple ang pangit na babaeng ito, natural-born strongman siya. Oxtinidor. Lahat ng nasa eksena ay nakatayo doon na tulala. Pakiramdam ng maraming tao ay nag-iinit ang kanilang mga mukha, at lahat ng mga katagang pinagtawanan nila noon ay binalikan. Ito ay talagang itinulak, kaya hindi mo na kailangan pang basagin ang pinto.
Pinagmasdan ni Dinglay si Rohua na patuloy na itinulak ang pintuan ng bato, alam niyang nauwi sa wala ang kanyang pagnanasa, hindi niya naiwasang sumimangot, at bumulong sa mahinang boses, ang swerte talaga nitong si Lu Chen. May mga scholar, kung lumalaki ang mga taong ito, magiging hindi ka panipaniwala. Bukod sa pagkainggit kay Lu Chen, labis din siyang nanlungo, bakit wala siyang senior na may malaking potensyal. Ang Maringal na Martyr sect ay ang numero 1 sekta sa Eastern Wasteland, at medyo kakaunti ang mga henyo sa martial arts, ngunit halos walang mga alagad na may espesyal na pangangatawan tulad ni Rohua. Nagsimula pa siyang mag-isip tungkol dito, at nakaisip si Lu Chen ng ideya na hukayin ang mga nasasakupan ni Lu Chen. Boom! Sa sandaling ito, nagkaroon ng malakas na ingay mula sa mabigat na pintong bato, at gumuho ang shutdown device na nakadikit sa pintong bato. Kung wala ang pinto ng shutdown card, ang bilis ng pagtulak ni Rohua ay naging mas mabilis, at sa isang kisap mata, ang dalawang pintong bato ay nabuksan ng 1 metro ang lapad. Lahat ay sabik na tumingin sa pintuang bato, ngunit wala silang nakita, ang lapad ng pintuang bato ay napakaliit. Tumigil ka! Biglang kumilos si Lu Chen para pigilan si Rohua na itulak ang pinto, at nag-utos sa mahinang boses, sapat na ang lapad na ito, 2 tao ang maaaring pumasok ng magkatabi, huwag nang itulak. Tumugon si Rohua, pagkatapos ay pinigilan ang kanyang mga kamay, at ang 2 pintong bato ay pinanatili sa isang lapad na 1 metro, na nagpatingin sa mga tagalabas sa loob, ngunit hindi sila makakita ng malinaw, at ang kanilang mga gana ay hangina. Lu Chen, bakit hindi mo itulak ang lahat ng pintong bato upang buksan? Hindi maiwasang magtanong ni Dinglay. Nawalan ng lakas si Rohua. Ngumiti si Lu Chen at sinabi iyon. Ma'am. Nagmamadaling tumango si Rohua, nagsinungaling na namumula ang mukha, at nakipagtulungan kay Lu Chen. Itulak mo, tingnan ng lahat kung ano ang nangyayari sa loob. Natural na alam ni Dinglay na walang kwenta ang pinag-uusapan ng 2 lalaki na iyon, ngunit walang patunay, kaya't wala siyang pagpipilian kundi ang sabihin iyon. Anong maganda? Lahat ng nasa loob ay akin, kaya huwag kalimutan ang tungkol dito. Tumawa si Lu Chen, hindi nag-abala na kausapin si Dinglay Do, at tumalikod upang mag-utos sa Zealot Legion. Ang Fanatical Legion ay nagbabantay sa pasukan ng grotto. Kahit sinong maglakas loob na lumapit ay papatayin. Matapos matanggap ang utos, ang lahat ng mga miyembro ng Fanatical Legion ay nagtipon ng isa-isa, bumuo ng isang siyam na Turn Dragon Formation, at nagbabantay sa bakanan ng Ningxian Cave. Mangyo, pinamunuan mo ang kaliwang pakpak ng mga tagapagtanggol ng Beast Control Sect. Xiaowan, kunin mo ang kanang pakpak ng Shenmo Palace Guards. Bagamat hindi miyembro ng Fanatic Legion sina Mangyo at Xiaowan, miyembro sila ni Lu Chen, at sinunod nila ang utos ni Lu Chen sa mismong lugar. Xiao Chen. Pagkatapos ayusin ang mga posisyon ng Fanatical Legion, Beast Controlling Sect at Shenmo Palace, lumingon si Lu Chen para tingnan ang Ghost Clan. Boss, order na po kayo. Agad namang tumugon si Xiao Chen.